Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Gandang hapon, ako po si Cruz Angeles, kasama ko po sa program. Sa tuwing na oso, ang paglinawan, today we have Tambayan. Yamed? Yes. Sa inyong gandang hapon din po, sabi ni Lucy. Okay, kamusta naman? Kamusta din po sa lahat ng tumatambay. Kasama namin dito sa Facebook Live at saka YouTube, DWIZ live streaming sa YouTube at DWIZ Todong Lakas sa Facebook. Yes. Magandang hapon po. Sa ngayon, marami pa rin po tayong i-update. Halimbawa, may lumabas na po yung rules tungkol dun sa mga 30-day grace period na binibigay ng under the Emergency Powers Act o yung Bayanihan to Heal as One Act. Tungkol, tsaka yung rules tungkol dun sa procurement or pagliliwanag lang po dun sa pag-procure ng mga donations, sa pagtanggap ng mga donations. So, umpisahan po natin doon. Kahapon, kumalat po kasi yung balita na pinasosolo daw or nire-require daw ng Pangulo na ang donations ay tumungo lamang sa national government o kaya sa DOH. Kung saan, at may dagdag na, yung mga humahanas, dinagdagan po nila ito at sinasabi kasi gusto daw ng DOH tatakan ng malasakit centers ni Senator Bongo. Okay? Unang-una, fake news po yun, yung kumakalat po na gano'n, hindi po totoo yan. Dahil lumabas po ang Administrative Order number 27 at nakalagay po doon, maaaring magtuloy ng donations diretso sa mga benepisyaryo, katulad ng mga ospital, mga institusyon, mga government agencies, etc. At ang lumalagap po ng lahat o nag-iimbentaryo ng lahat po na yan ay ang Office of Civil Defense. Hindi na po DOH, hindi rin po kahit sa national government po i-address yung mga donations. Ang magko-collate po niyan ay ang Office of Civil Defense, hindi po ang DOH. And kung didiretso kayo dun sa beneficiaries, katulad ng mga ospital, i-report lang po ng mga ospital sa Office of Civil Defense for purposes of inventory. So, yung mga donors, wala pong kailangan gawin, pwedeng idiretso dun sa mga ospital, wag pong paniniwalaan ang fake news na umiikot na supposedly kailangan sa DOH or sa national government i-entrada lahat po ng donations. This is fake at ginagawa pong agit propaganda ng kabilang parlor. Yan po. At saka yung meron pa rin merong clarification doon sa mga OFW na merong orders o permits na either ipa-check yung kanilang sarili sa tungkol sa COVID-19 o inaasikaso yung kanilang mga pagbalik dito, yung mga papeles na meron ding order na ngayon na they cannot be hindered from doing what they have to do. Kasi time is of the essence yung sa kanilang yung business nila, yung kanilang gagawin, yung kanilang tunguhin. Kaya hindi yan siya pwedeng harangin. Ganun din, ang mga naghahatid ng mga pagkain, mga medisina, mga medical equipment, papunta at palabas ng Maynila ay hindi rin pwedeng harangin ng local government. Okay? Andyan din yung, ang sumunod na usapan ay yung rally kahapon. Teka, yung BOC muna. BOC. Naglabas din po ng advisory ang BOC at sinasabi, nire-release na po or lahat po ng dumating na mga donasyon ay automatic nire-release ng BOC subject only dun sa pagkikilatis at permit system ng FDA. Bakit po? Kasi minsan yung mga donations, lalong-lalo na medical supplies o mga gamot, ay kailangan aprobado na po ng FDA yung brand at aprobado na rin po yung actual product kasi baka naman mga fake, etc. So, malalason lang ang mga tao at lalong lalala yung ating problema. So, subject only to the permit of the FDA, nire-release po agad ang mga donations na ito. Winave na rin po ng BOC lahat ng mga duties for the duration of the emergency powers ng ating Pangulo. So, under the Bayanihan to Heal as One Act, I hate that name. Pero, ang pretentious
But under the law, waived na po ang mga duties dito sa mga donations na ito. Under normal circumstances po, meron pa rin po itong duties dahil natutulog sa pansitan yata yung ating mga legislators. Hindi pa po tinatanggal yung mga duties para sa mga ganito. Hindi pa yata po natututo dun sa mga experiences natin under Yolanda. Papatulan ko si Senator Panfilo Lacson. Okay. Kasi naghihinakit yata yung mama dahil wala daw plan of action yung presidente base doon sa kanyang sinubmit na report sa Kongreso o sa Senado. Ang masasabi ko dyan ang plan of action yan yung ginagamit ng mga mga sundalo mga generals when they talk about an action, a war, a battle, okay, or an operation. At yan ay meaningful kapag alam mo ang lahat ng parameters ng battle mo. Halimbawa, kilala mo kung sino yung kalaban mo, kung nasan yan sila, kung ilan yan sila, and kung ano yung terrain mo, okay? Kung ano yung resources mo, weapons, platforming, weapons mo, at yung mga tao mo na combatants. Pero pagdating dito, pag gagamitan mo ng ganyan ng ganyang analogy ang ating laban sa COVID-19, hindi mag-a-apply una. Hindi natin alam kung sinong kalaban natin, anong gawain ito, saan to dumadaan, saan In other words, we are fighting the war even as we discover what this war is all about. So that if you require a strict plan of action from the president, from the one who executes all of these things in this battle, hindi makahulugan ang ibibigay niyan sa'yo. Dahil dinidiskubre pa lang niya ang mga bagay-bagay na kailangan niyang gawin habang ginagawa niya itong mga to. So, this is as much as a trial and error as we discover the best action that we have to make against this enemy. And pangalawa, ang combatants dito sa pinag-uusapan natin ay tayong lahat. Okay? So that when Senator Panfilo Lacson asks the President for a plan of action, the President can also ask him for a plan of action because he is one of the combatants in this case. And since he occupies a high position in government, then he is one of the generals in this battle. And if he asks the President, as if to say that you are solely responsible for this plan of action, then this senator is sorely mistaken. And he is completely oblivious of his role in this battle, or either that, or he really doesn't know what the hell he's talking about. So okay. That's just about it. So ang problema rin kasi is yung credibility ni Senator Lacson, gawa nga ng siya ay dating Yolanda Char. Char lang talaga, di ba? But alam ni Senator Lacson, yung mga administrative problems na nangyari o na bring up nung panahon ng Yolanda. Unang-una na nga po dito kung bakit natenga yung ilang mga medical supplies natin doon sa customs. Di ba nangyari yan during the Yolanda? Yes. Kung kaya it was only the DSWD that was being allowed to accept donations kasi nga naningil pa ang BIR at the time ng donors tax. Di ba? Ngayon, madali na yung donors tax. Pero, kasi waived na. Waived na po ngayon. Taxes and duties are waived under the Emergency Powers Act or Bayanihan to Heal as One Act. Just because hindi na ibigay sa'yo yan, Mr. Panfilo Lacson, ang plano na gawin, ganyan pala ang gagawin, doesn't mean that there is no actual action here. When action is already being done about a problem, why do you still need a plan for that when you are already doing it right now? Okay. So, what you probably want is some kind of guidance when you are evaluating these things. But evaluation comes later on, not in the middle, not in the beginning of the battle. Kaya, Mr. Panfilo Lacson, manage your expectations. Okay. Maraming nagko-komento. Nagkomento kasi kami in an earlier program tungkol doon sa request ni Mayor Joy Belmonte sa pag-release ng mga kadamay or yung mga realista na nagkumpul-kumpul sa Quezon City kahapon. They were misled into thinking na merong food distribution
na merong food distribution at apparently akala nila pag nag-agitate sila, mabibigyan po sila ng pagkain. But the fact was, nabigyan na po yung grupo na yon ng pagkain. So there was, merong misleading dito, merong mga leaders na nanggagago. Exactly. Okay. Let me say something about that. Sige, nag-request kasi si Mayor Joy dun sa PNP na i-release yung mga released dito. Now, about that, because Mr. Erwin Tulfo also said something about this in his program earlier. This morning, I will kill these dogs later on. Anyway, ang sabi ni Erwin, siguro ganun din sa pag-iisip ni Joy, na we have to release these people kasi nabigyan na rin naman sila. Okay, ang punto ko dito is ganito. Sabi ni Erwin, di baling dilaw yan sila o pula yan sila, wala nang kulay-kulay dito. Okay? So, ibig sabihin, we justify yung kanilang ginawa na lumabas silang lahat, nag-rally sila doon, nakipag-away, nakipag-rambulan sa mga polis, nag-resist ng arrest, all because they are hungry. Okay, they are hungry. Now, what did we do when they said that they were hungry in justifying all of these things? Nothing. We just took their word for it. Hindi natin hinanap ang katotohanan dyan kung gutom ba talaga tong mga to o naloko sila, nagpaloko sila sa isang chismosong tao na nagsabi sa kanila na may magbibigay ng pagkain at relief goods dito sa ganitong lugar, sa ganitong oras, at pumunta naman kaagad sila. Now, doing that is already a violation of the rules of the law, which is do not get out of your houses. Okay? Ngayon, what are the exceptions in the rules? If you're a frontliner, if you're a medicine serviceman, or everything, all of these things, does that include nagugutom ka? Does that include, may nagchismis kasi sa amin dito na may pagkain na ihatid. Meron bang ganyang exception sa batas? Wala. So, that is already committing a crime. Now, sasabihin mo na di baling pulayan sila o dilaw sila dahil bumoto kay Marojas yan o dahil kay pumabor kay Cory Aquino at kay Noynoy yan, that is not an explanation, that is not a justification for violating criminal penal laws, which is to violate the rule on the quarantine. So, how can you now justify by saying na mga dilaw kasi yan sila, pabayaan na lang natin sila mag-violate ng batas? There is no justification for what they did. Not even hunger, because nag-deliver ang mga barangay ng pagkain. Ngayon, just because you can say na hindi kayo nabigyan, does that make you deserving of any belief at all? And furthermore, a justification for what you did? Mag-agitate for violating rules? Hindi, mali yan. There is no justification for what they did. Whatever their political color is, that is a crime that they did. Okay, para dun sa mga hindi nahatiran ng food packs, it's very dangerous na ang sinusumbungan ninyo ay social media. Di ba? Bakit doon? May mangyayari ba sa'yo pagka nagreklamo kayo sa social media? Nag-file na ba kayo ng complaint? Social media does not count as a venue for the airing of your complaints. It is a venue for your freedom of expression. Pero kung gusto ninyong may mangyari doon sa mga reklamo ninyo, unang reklamuhan ninyo, yung punong barangay ninyo. Or DILG. Yung mayor ninyo, or ang DILG. May mga undersecretaries po na naka-duty or naka-talaga para dun sa mga reklamo ninyo na hindi nagpo-perform yung mga local government officials. Furthermore, doon sa Bayanihan to Heal as One Act, meron po doon provision na kapag hindi sumusunod doon sa mga patakaran, mismo ang mga local government officials, maaari silang ma-subject to complaint at maimbestigahan. At yan nga po ang naging basihan ng pag-iimbestiga ng isa or several sa mga mayors, pero isa lang ang nalagay doon sa mainstream media. More on this, pagbalik natin. Okay. Sa pagbalik natin, ang oras natin, 12:31 ng tanghali. Tambayang sa DWIZ. Muli nating balikan Tambayang sa DWIZ.
Magandang hapon, nagbabalik po ang tambayan. Kasama natin yung isang pusi, hindi pala pusi, si Dion Balaguer, yung sakita. Yan, pakita kay na. Hi po! Welcome po sa tambayan! Taga-admin duties po si Dion dito sa isang tabi. Siya po yung taga-on ng electric fan. Yes. Ano nga yung pag-uusapan natin na uli? Well, nagpapatuloy tayo, no? Nabanggit natin kanina na sa ilalim ng clarified rules ng ating quarantine ay enhanced, ano bang tawag dito? Enhanced thorough quarantine. Community quarantine. Community quarantine. Oh. Pwede raw na ipatawag at imbestigahan kagaya ng ahensya ng gobyerno na tinatawag na NBI ang yung mga local government officials na hindi sumusunod sa patakaran, lalo na sa pagbibigay ng ayuda sa mga tao. At yan nga daw ang nangyayari kay Vico Soto. Ano nangyayari kay Vico Soto? Pinaimbestigahan daw siya at iniimbita siya ng NBI na magbigay ng padala ng representative at magpadala ng mga dokumento para maipakita na sumusunod siya sa mga patakaran ng ating enhanced community quarantine. Bakit? Bakit nga ba siya naituturo? Okay? Una-una, hindi siya nag-iisa. Hindi naman siya mag-isa dito. Marami ang pinapatawag ng sa ngayon ng gobyerno na iniimbestigahan dahil hindi sinusunod yung mga patakaran ng ating community quarantine. Pero siya lang yung naha-highlight dahil siya yung madaldal sa media. Siya yung madaldal sa Facebook. Siya yung ma-epal sa kung saan-saan. Siya yung sunod-sunod yung press release, sunod-sunod yung coverage. Paano ka ba naman hindi mapapansin nun? At saka yun yung kanyang dinadaldal sa media, sa mass media, at saka sa social media ay mga malinaw na paglabag ng rules ng ating quarantine. So ibig sabihin, prima facie kasi yun eh. Kung ikukumpara mo yan sa mga ibang kapitan, sa mga ibang mayor, na sinasabi, nire-report na hindi sinusunod yung patakaran, siya, inamin niya mismo. So ang gagawin na lang ngayon ng NBI is, show us now that you are already complying with the rules. Na you're just following the rules now. Hindi kagaya doon sa mga ibang mayor, mga ibang kapitan, na madugo yung kanilang pagdadaanan sa NBI. Dahil sila ay pag-iimbestigahan, maaaring mapinalizen sila ng DILG unang-una dahil sa paglabag nila sa batas na dito ay hindi nila inaamin. So kailangan i-prove yan ng NBI na ginawa nga nila yan. Pero ito si Vico dahil pinag-aamin niya na lahat ito nga, pinapatuloy ko yung mga tricycle na ganyan. Violation na kaagad yun. Kailangan po mag-i-prove yan. Di ba para ka na nag-plead guilty eh. So parang ang kailangan na lang namin sa iyo ngayon ay sumusunod ka na ba? Yan yung nangyayari kay Vico. Hindi po siya tinuturo, hindi po siya specially pinpointed hindi siya singled and targeted. Hindi siya singled out. In fact, lumabas na po ang balita, more than a dozen po ang inimbita ng NBI. Ngayon, may humahana siya on social media. Kaya siya daw yung invitation by law enforcement ay hindi po kailangan sundin at na-strike down na po ng ating Korte Suprema a long time ago. In fact, nasa law school pa ako, even before law school. So more than 20 years old na po yung jurisprudence na yun na you can decline. However, yung invitation na in-issue po ng NBI ay para mag-participate sa isang investigasyon to clear his name. He has an opportunity to do that. Para makapagpresenta siya ng ebidensya, para yung pag-iimbestiga ng NBI ay hindi lang tungkol sa kanya or hindi lang tungkol dun sa mga nalagap nilang ebidensya that might all be against him. So pwede siyang mag-participate doon. Pwede rin naman siyang mag-decline. Wala naman nakalagay doon sa invitation na yon na maaari siyang na hindi siya maaaring tumanggi o aarestuhin siya. In fact, malinaw doon sa order na magpadala ka ng representative mo. Wala naman pong arrest by proxy sa Pilipinas. Hindi naman pwedeng arestuhin mo yung ibang tao sa ngalan ng isa pang tao. Wala pong ganyan ito sa Pilipinas. So kung argumento mo ay pinakukulong, pinahuhuli si Vico Soto, ay tonto ka. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi po ganun yun. Yung inaalaw ng NBI na merong representante magsisubmit ng mga dokumento o ng explanation in lieu of the mayor himself, then pwedeng busy si mayor,
bakit, 'di ba? Anong hanas Anong na arrest itong mga dyan? to? It's really for the purpose of getting more information and more evidence as to the true picture of what really happened here. Kasi hindi lang naman din kasi yung ginawa ng mayor na nagpatakbo siya ng mga tricycle. Hindi lang kasi yun maraming reklamo tungkol sa Pasig. May sa Rosario, may namamalengke sila doon, ang buong barangay, sama-sama sila sa palengke. Meron ding mga sa Rosario na hindi daw nakakatanggap ng tulong. Ibig sabihin, merong mga iba-iba pang mga reklamo tungkol sa local government na yan. Ang kailangan ay malagyan ng kalinawan. So, kaya nga siya pinapatawag nire-request na magpadala ng representative. Hindi naman siya mismo. Dahil nga, merong mga tao na nagrereklamo At saka ano yung kung sakaling magiging violation dito? Yung sinisingle out siya? That's not even a violation because if you committed a crime, talagang papadalan ka ng iimbestigahan ka. So hindi crime yung mas-single out siya, so to speak. Yung sinasabi nila dito is bakit nakakatakot pag hiningan ka ng ebidensya o ng explanation? When actually, this is part of the process. Ang tawag natin dito, due process. Hindi ka basta iimbestigahan na wala kang sariling input mo. Pinagbibigyan ka ng pagkakataon mag-explain o ma-interpret kung ano man yung nalagap na ebidensya para yung pagtingin dito ay maaari mong i-explain na hindi po ito kaso. Makakatulong nga sa kanya yan Bakit? Kasi kung halimbawa, totoo nga na wala nang maipaabot na pagkain doon sa mga iba't ibang parte ng lugar niya. Di makita niya kita niya na kulang yung budget ko di bigyan niyo ako ng karagdagang tulong o tulungan niyo ako, i-augment yung aking kakayahan para maabot ko yung mga taong hindi ko matutulungan. Ibig sabihin, hindi ito one-way, one-sided benefit or disadvantage. Ito ay para sa ating pa rin lahat. Yun nga ay dahil sa prinsipyo na sama-sama tayo dito. Laban nating lahat ito. Okay? So furthermore, parang kayang-kaya naman ni Mayor Vico mag-explain sa social media, 'di ba? Nagpapa-interview siya kaliwat kanan, pero hindi niya kaya mag-explain sa NBI. Guys, ano bang nangyayari dito? Are we going to believe itong Hanash na he's being singled out at victim siya? So, mayor siya ng Pasig. Hindi siya victim dito. Hindi siya nobody na kayang-kayang lapastanganin yung kanyang mga karapatan. On the contrary, dahil parating mainit ang media sa pagpapresenta ng side niya, di lang nga side ng kanyang agenda, ng kanyang mga programa. At saka prayers. How are you going to prayers? How are you being victimized? Diba? So let's konting reality check dun sa mga PR handlers ni Vico. Isipin niyo to. Kayang-kaya at dapat i-allow natin na lapastanganin ng mga miyembro ng kadamay ang ating rules ng quarantine, pero hindi pwedeng disiplinahin ng gobyerno ang isang miyembro rin ng gobyerno, ng local government dahil sa hindi niya pagsunod ng ating rules. Teka muna. Diba? Ang mga opisyalis nga ng gobyerno ang dapat sumusunod dito para pamarisan sila nitong mga makukulit na miyembro ng kadamay na wala talagang respeto sa batas. Kaya wala akong opinion para sa kadamay o kung ano man ang dapat gawin sa kanila. Ang akin lang kung lumabag sila sa rules, sa mga patakaran ng kwarantina, ay parusahan sila. Never mind kung anong opinion ni Mayor Joy, never mind kung anong opinion ni Erwin Tulfo. Pagka lumabag kayo sa batas, there is no justification for that. Even if you are hungry, even if you are yellow, even if you are not from the place, even if you're walang purple. rason. Walang rason. So ang natin dito is, he's not being deprived of due process. Kasi yun po yung mahalaga Bago kayo umiyaw na victim, sabihin nyo muna anong karapatan niya ang nilalapastangan dito. Meron ba kayong maipapatunayan o mapapakita na nilapastangan na karapatan niya? Meron bang dito? Meron bang na-violate sa kanya? Meron ba siyang oppression na nararamdaman sa NBI? Meron siyang oppression na nararamdaman, yung wala na siyang masabi. Sometimes it is, stupidity is oppressive to its own victim. But then again, bakit natin problema yan kung tanga yung mga tao?
problema nila yan. But anyway, let's move away from that and talk about another vector of spreading COVID-19. And this was mentioned to me by my friend, whom some of you have already met, dito sa Tambayan, si JP Varela. Now, he mentioned that there is a really big possibility that we are getting COVID-19 infection from the water that we buy from the water distribution stores around our place, around our localities. Bakit? Kasi kahit na isipin nyo, kahit na ang tubig ay filter, reverse osmosis, and all of that stuff, all of those things happen before the water goes into the bottle. All of that happens before the water goes into the bottle, and the cap was placed by a human being on the bottle. And before it was sealed, handled, packed, delivered to you. Okay. Pagdating sa bahay, como kasi frontliners yan sila, food service yan, hindi natin iniisip mali. Maaari sa pinakamalaking problema ngayon ng source of vector ng transmission nitong sakit na to ay itong ating filtered water distribution system. So sana umabot ito sa IATF at sana mga doktor, aside from that idiot in the IATF himself, Duque, siya nga lang sana ang nag-iisang doktor din, siya pa yung pinaka-tonto na doktor na walang ginagawa. Hindi na namin guguluhin sana yung mga ibang doktor dahil frontliners yan, busy yan silang lahat, pero meron sana mga private practitioners yan na maisip ito at kung ano nga ang posibleng, meron bang posibilidad na ito nga ay magiging unnoticed na vector ng transmission nitong ating kalabang COVID-19. So, ibig sabihin, may isang posibleng source ng infections dito na hindi natin napapansin. Dahil ang mga tao ay nasa bahay at hindi rin mapagkatiwalaan yung tubig na lumalabas sa ating mga gripo, marami sa atin ay umu-order ng bottled water. Pero yung plastic po ng bottled water na yon ay maaaring mag-harbor ng COVID virus for up to 3 days. Kasi yun po yung findings pagka dun sa plastic na bumagsak po yung virus na ito. Therefore, anong kailangan natin gawin? Remind people na bago ninyo buksan ang inyong mga bottled water, you can wipe it down with disinfectant. However, be careful na hindi nyo po iniinom yung portion na naiinuman, yung portion ng plastic na pinahiran ninyo ng disinfectant because masama ang you're lasa jumping ng from the frying pan into the fire. So, ibang source ng laso na gagawin bakit natin. nga kasi posibleng vector yan, ano? Vector, ibig sabihin niyan ito ang paraan o ang daan para mapakalat ang isang virus. Isipin nyo, ang virus na ito ay namamatay daw pagka mataas na temperatura. Pero hindi mo naman pinapakuluan yung bottled water pagkatapos mo bilhin. Diba? So that kung nahawak-hawakan ng infected na employee, binigay sa'yo, hindi mo na pinapakuluan dito sa bahay. At lalong hindi nila pinapakuluan yun doon sa water filtration na store nila. Okay? Because all of those things nga happen before the water is put into the bottle. After that, everything happens that would include the transmission of the virus itself to us. Okay. So, merong mga tanong dito na hindi ko sana papatulan kasi kahit ano namang sagot sa mga tanong ko, ang galing-galing ni Ahmed. So, okay, tinatanong tungkol ano daw yung rules pagdating. Ang rules kasi pagka sa infectious diseases na matay or highly infectious diseases na matay yung isang tao ay ang recommendation is cremation. Ngayon, lalo-lalo na kung dun sa public hospitals yan, usually and in the case of epidemics, it's the standard operating procedure na i-cremate yan. Tinatanong po ngayon ng isang viewer natin, dito sa YouTube, paano kung Muslim naglabas na po ng directive or ng rule ang ating DOH na kapag of the Muslim faith at in accordance dun sa kanyang paniniwala, within 24 hours, minamadali po na ilibing kaagad within the 24-hour period yung katawan ng biktima na namatay in accordance with his faith, ina-allow din po yon. Bakit? Kasi po yung SOP is for all infectious diseases, but we can make some exceptions dahil yung COVID virus po is a virus which is parasitic in nature. It dies when the host dies. Yes. So, but
for purposes of sanitation, talagang nire-require yung cremation immediately. Ang difference kasi ng cremation for those people na hindi kailangan ilibing within 24 hours ay may lamay kasi. Pag naglalamay pa kayo, you retain a dead cadaver in one place, and you invite the aggregation of people in one place. That is what is bad about that is not exactly the cadaver there, because the virus, if there was any in that body, may already have died or is already dying with him, because no one can touch the cadaver anyway because he is inside the coffin or the casket. Ang problema lang dito is because ang kultura, ang mga ritual na nangyayari sa mga may namatayan, pagka yan hindi kailangan ilibing agad in 24 hours, magkakagrupo-grupo, malalabas, magsasama-sama sa isang lugar na maaari na namang maging dahilan ng pagkalat ng virus. Okay. So, finally, one last word tungkol dun sa sa mga sige, lang po natin, i-sum up lang po natin ang mga discuss natin ngayon. We discussed about the possibility ng mga agit propaganda that is occurring both on social media at saka in actuality. Nakikita po natin na nagkumpul-kumpul ang mga tao kahapon, supposedly nagde-demand ng nabigyan sila ng pagkain, pero upon investigation, not only had they received food, pero meron talagang nag-convince sa kanila to rally. Hinuli po sila not just for disobedience to lawful authority, pero dahil sa nagkukumpul-kumpul sila at malaki yung possibility na makatransmit po ng diseases in violation of the rules na isinet ng IATF. Okay. These situations are ripe for agit propaganda ng kabilang parlor because this causes destabilization. It causes social anxiety and social disorder. So mag-iingat din po tayo doon sa paghahanas dyan, sa opinions that are issued according to what these things that happen. At saka yung mga fake news na lumalaganap katulad ng mischaracterization nitong supposed rally na ito, na sinasabi na nagrarally ang mga tao dahil sila po ay gutom na. Okay. Second, pinag-usapan din po natin yung ibang mga rules tungkol dito sa COVID-19 and how we must be very careful in obeying these rules. Halimbawa, kapag inaresto, wala na po sanang hanas-hanas na kawawa naman sila, pakawalan natin kasi mahirap, may gutom, may sakit, etc. The law is the law, and all the more it should be obeyed during this time of a pandemic. Alright. At and finally, itong panahon na to, hindi natin pwedeng isisi ang lahat ng kalokohan na nangyayari sa kabilang parlor. When we say kabilang parlor, the opposition, because I think the opposition is also afraid of getting sick. This is the action of criminals. Okay, not all of those people in the opposition are criminals. Some of them are idiots, but not really criminals. They are really lousy crime doers. But these people who, for example, incited the rally yesterday, they are down and out criminals. So they have to be punished for what they're doing. And finally, tungkol dun sa cremation policy ng DOH, tandaan po, within 24 hours talaga pong kinikremate yung body. However, consideration is taken para dun po sa mga victims na of the Muslim faith at sila ay maaaring ilibing in accordance with their practices. So wala pong ganon, binibigyan po ng exception ang mga Muslim na ayun dito. Yes. So, words. Wala na akong words. Babay na. Babalik po kami bukas? Sabi, we're back tomorrow. Babay din daw po, sabi ni Bella, the cat. At saka ni Dion, say bye-bye. Bye! Ayan, kamay po ni Dion, yan nakikita ninyo. Maraming salamat sa pagsubaybay sa tambayan ngayong araw na ito, both dun sa mga nakatambay sa YouTube Live kahit hinahanas nyo pa rin ako hanggang ngayon. At saka sa Facebook Live, maraming salamat ulit. Don't forget, you can still keep liking and sharing. At saka dun sa aming Gava Gives fundraising, you can continue to give. Dinideliver po namin as soon as makakuha kami. As long as you're giving, we're going to keep procuring supplies for our hospitals and we will keep delivering them for you. Maraming salamat. We'll see you tomorrow on Tambayan. Tambayan sa DWIZ.